tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inihayag ngayon ng Ministry ng Depensa ng Russia na matagumpay nilang nasakop ang 11 pamayanan sa Ukraine sa nakalipas na isang linggo. Ang biglaang pag-atake at mabilis na pag-abante ng mga tropang Ruso ay nagdulot ng malaking pagkabahala habang patuloy na nagbabago ang takbo ng digmaan sa silangang bahagi ng Europa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Moscow, ang 11 pamayanang ito ay matatagpuan sa tatlong pangunahing rehiyon ng bansa: Kharkiv sa Hilagang Silangan, Donetsk sa Timog Silangan, at Zaporizhia sa Timog. Ang malawakang operasyong militar na ito ay nagpapakita ng pinaigting na opensiba ng Russia sa iba't ibang dako na naglalayong basagin ang depensa ng Ukraine bago pa man magsimula ang matinding lamig ng panahon. Sa hilagang silangang rehiyon ng Kharkiv, partikular na tinukoy ng militar ng Russia ang maliit na nayon ng Kudiivka. Ang estratehikong pamayanang ito ay nakuha umano matapos ang serye ng matitinding labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Ang Kharkiv ay nananatiling isa sa mga pinag-aagawang teritoryo dahil sa lapit nito sa hangganan na nagbibigay ng malaking bentahe sa logistika para sa hukbo ng Russia. Ang pag-atake sa Kudiivka ay bahagi ng mas malawak na plano ng Russia na lumikha ng buffer zone upang protektahan ang kanilang sariling mga lungsod mula sa ganting salakay ng Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ang pagkontrol sa bahaging ito ng Kharkiv ay naglalayong ilagay ang mga tropang Ruso sa mas magandang posisyon upang maglunsad ng mga karagdagang operasyon patungo sa mga pangunahing lungsod at palakasin ang kanilang linya ng supply. Samantala, sa timog silangang rehiyon ng Donetsk na siyang sentro ng pinakamainit na labanan sa kasalukuyan, iniulat ng Russia ang pagkakasakop sa 7 magkakaibang nayon. Kapilang sa Ming-8 Anpers, Homarivka, Orikhuvatka at Mykolaiv. Ang mga pamayanang ito, bagamat maliliit, ay nagsisilbing mahahalagang posisyong pandepensa para sa mga puwersang Ukrainian na nagtatangkang pigilan ang mabilis na pag-abante ng kaaway. Bukod sa tatlong nabanggit, kasama rin sa listahan ng mga nasakop sa Donetsk ang mga nayon ng Andrivka, Krasnopodilia, Vodianske at Matyashev. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga pamayanang ito ay nagpapakita ng matinding presyur na kinakaharap ng mga sundalong Ukrainian sa harapang linya, kung saan patuloy na gumagamit ang Russia ng malalakas na artilerya at mga bomba upang tuluyang wasakin ang mga lokal na depensa. Ang rehiyon ng Donetsk ay matagal nang itinuturing na pangunahing layunin ng kampanyang militar ng Russia. Sa pamamagitan ng pagkuha sa mga nayong ito, unti-unting pinaliligiran ng mga puwersang Ruso ang mga pangunahing sentro ng transportasyon at supply ng Ukraine. Ang estratehiyang ito ay naglalayong putulin ang linya ng komunikasyon at suporta para sa mga natitirang tropang Ukrainian na lumalaban sa Donbas. Sa kabilang dako sa timog na rehiyon ng Zaporizhia, kinumpirma rin ng Ministry ng Depensa ng Russia ang pagkontrol sa mga pamayanan ng Rybalske at Novoselivka. Ang pag-abante sa bahaging ito ay nagpapakita na hindi lamang sa silangan kundi maging sa timog ay aktibo ang opensiba ng Russia na nagpipilit sa pamahalaan ng Ukraine na ikalat ang kanilang limitadong puwersa sa napakahabang linya ng labanan sa bansa. Ang Zaporizhia ay may napakahalagang papel sa digmaan dahil dito matatagpuan ang pinakamalaking nuclear power plant sa buong Europa. Bagamat ang mga bagong nasakop na nayon ay malayo rito, ang anumang paggalaw ng mga puwersang Ruso ay nagdudulot ng pangamba sa buong mundo. Ang pagkontrol sa Rybalske at Novoselivka ay nagpapatibay sa posisyon ng Russia sa timog na koridor patungo sa tangway ng Crimea. Sa kabila ng mga seryosong paratang at ulat na ito mula sa Moscow, nananatiling tahimik ang pamahalaan at militar ng Ukraine. Wala pang opisyal na pahayag o kumpirmasyon ang Kyiv hinggil sa pagkawala ng kontrol sa 11 pamayanang ito. Ang ganitong katahimikan ay madalas na nangyayari habang sinusuri pa ng kanilang pamunuan ang aktual na sitwasyon sa mga labanan upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. Binigyang diin ng mga independenteng taga-Masid na napakahirap patunayan ng mga ulat na ito dahil sa patuloy at matinding labanan sa mga naturang lugar. Ang kakulangan sa ligtas na daan para sa mga mamamahayag at neutral na grupo ay nangangahulugang ang impormasyon ay nagmumula lamang sa mga opisyal na pahayag ng magkabilang panig na madalas na ginagamit bilang bahagi ng kanilang digmaan sa propaganda at psikolohiya
Sa pagpasok ng panahon ng taglamig, ang sitwasyon sa larangan ng digmaan ay inaasahang magiging mas mahirap para sa parehong panig. Ang nagyayalong lupa at makapal na niyebe ay maaaring magpabagal sa paggalaw ng mga tangke at sasakyang pandigma, ngunit maaari rin itong maging dahilan ng mas matinding krisis sa supply ng kuryente, tubig, palang-palang sa pagkain para sa mga sibilyang naiwan sa mga apektadong pamayanan. Ang balitang ito ay muling nagpainit sa mga talakayan sa United Nations at sa iba't ibang bansa sa kanluran. Maraming pinuno ng daigdig ang muling nagpahayag ng kanilang suporta sa Ukraine kasabay ng panawagan para sa karagdagang tulong pinansyal at militar. Nagbabala naman ng ilang bansa na ang patuloy na pag-abante ng Russia ay maaring magbunga ng mas malawak na kawalan ng katatagan sa buong kontinente. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang patuloy na digmaan sa Ukraine ay may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kawalan ng katiyakan sa rehiyon ay nagdudulot ng pabago-bagong presyo ng langis at petrolyo sa pandaigdigang merkado na siyang nagpapataas din ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Kaya naman ang bawat galaw sa digmaang ito ay patuloy na binabantayan ng ating pamahalaan. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, ang makataong aspeto ng digmaan ay patuloy na nagiging malaking hamon para sa mga organisasyong makatao. Libo-libong pamilya na naman ang napilitang lumikas mula sa 11 pamayanang ito dahil sa takot sa marahas na labanan. Ang mga lokal na ahensya ng tulong ay nahihirapang magbigay ng sapat na pagkain, malinis na tubig at pansamantalang tirahan para sa kanila. Ayon sa mga eksperto sa heopolitika, ang estratehiya ng Russia na unti-unting sakupin ang maliliit na nayon ay isang paraan ng attrition warfare o pagpapahina sa kaaway sa paglipas ng panahon. Sa halip na maglunsad ng isang malaking pagsalakay, pinipili ng Moscow na ubusin ang lakas, tao, at bala ng Ukraine sa pamamagitan ng patuloy na maliliit na pag-atake sa iba't ibang dako ng mahabang linya ng labanan. Upang tapatan ang estratehiyang ito, patuloy na humihingi ang Ukraine ng mas makabago at mas malalakas na sandata mula sa kanilang mga kaalyado sa kanluran, tulad ng Estados Unidos at mga bansa sa NATO. Gayunpaman, ang pagkaantala sa pagpapadala ng mga tulong na ito ay nagiging dahilan upang mahirapan ang mga tropang Ukrainian na mapanatili ang kanilang mga posisyon laban sa mas malaki at mas armadong puwersa. Ang mga bagong pag-unlad na ito ay nagpapakita rin na malayo pa ang posibilidad ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa habang naniniwala ang Russia na nagtatagumpay sila sa kanilang operasyon. Nananatili namang matatag ang paninindigan ng Ukraine na hindi sila susuko at hindi isusuko ang anumang bahagi ng kanilang teritoryo para lamang sa isang mabilis ngunit hindi patas na kasunduan. Sa pagtatapos ng linggong ito, ang mapa ng labanan sa Ukraine ay muling nagbago na nagpapatunay na ang digmaan ay nananatiling napakadinamiko at mapanganib para sa katatagan ng rehiyon. Ang pag-angkin ng Russia sa 11 pamayanan ay isang malaking hamon sa depensa ng Ukraine at ang mga susunod na araw ay magiging kritikal sa kung paano tutugon ng Kyiv at ang buong komunidad ng mga bansa sa rehiyon. Inaresto ng mga awtoridad sa Russia ang 9 na individual na pinaniniwalaang sangkot sa mga planong pag-atake at paniniktik para sa Ukraine. Ayon sa mga ulat ng mga ahensya ng Estado ng Russia, kabilang sa mga naaresto, ang 8 kataong nagbabalak umatake sa isang estratehikong pasilidad ng depensa sa rehiyon ng Moscow, habang ang isa naman ay isang dayuhang pinaghihinalaang nagsasagawa ng paniniktik. Detalyadong inihayag ng Federal Security Service o FSB ng Russia na ang 8 na unang naaresto ay nahuling may hawak na 35 drone na may kasamang pampasabog. Ang mga makabagong kagamitang ito ay di umano'y ipinuslit mula sa European Union. Ang layunin ng grupong ito ay isakatuparan ang isang pagsabog laban sa isang mahalagang pasilidad ng militar na matatagpuan sa labas lamang ng kabisera ng Russia. Ang target ng planong pag-atake ay isang estratehikong pasilidad ng depensa na kritikal sa operasyong militar ng Russia. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga drone na may dalang pampasabog, pinaniniwala ang layunin ng grupo na guluhin ang produksyon ng mga armas at kagamitang pandigma ng bansa. Ayon sa ulat ng TASS News Agency, matagumpay na naharang ng mga operatiba ng FSB ang banta bago pa man ito maisagawa ng mga suspect. Bukod sa 8 suspect sa Moscow, isa pang mahalagang pag-aresto ang naganap sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa, partikular na sa rehiyon ng Murmansk. Isang dayuhang mamamayan na hindi pinangalanan ang bansang pinagmulan ang dinakip ng mga awtoridad habang sinusubukan nitong tumawid sa hangganan patungong Norway. Ang suspek ay pinaniniwalaang may direktang koneksyon din sa mga operasyon ng paniniktik ng Ukraine.
Batay sa ulat ng RIA Novosti, ang dayuhang pinaghihinalaang espiya ay pinaniniwalaang nagmanman sa mga tren na nagdadala ng petrolyo sa isang pangunahing istasyon ng tren sa Moscow. Kumuha rin umano ito ng sensitibong impormasyon at mga larawan ng mga administratibong gusali ng pamahalaan sa loob mismo ng kabisera na nagpapakita ng malawak na sakop ng kanyang lihim na operasyon ng paniniktik sa bansa. Tahasang inakusahan ng mga ahensya ng Estado ng Russia ang lahat ng siyam na naaresto na nagtatrabaho sa ilalim ng direktang utos ng Ukrainian Special Services. Ayon sa mga opisyal ng Kremlin, ang mga ganitong uri ng sabotahe at paniniktik ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Kiev na maghasik ng kaguluhan sa loob ng teritoryo ng Russia habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ngayon, nananatiling tahimik ang pamahalaan ng Ukraine at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag o komento hinggil sa mga pag-arestong ito. Karaniwan nang itinatanggi o hindi kinukumpirma ng Kiev ang mga katulad na akusasyon mula sa Moscow, bagamat madalas mag-anunsyo ang Russia ng pagkakaaresto sa mga pinaghihinalaang ahente ng Ukraine na nagsasagawa ng pananabotahe sa loob ng kanilang bansa. Ang pagkakadiskubre na ang 35 drone ay ipinuslit mula sa European Union ay nagdulot ng matinding alarma sa mga opisyal ng seguridad ng Russia. Ipinapakita nito, ayon sa mga autoridad ng Russia, na mayroong mga aktibong network na nagpapadala ng mga kagamitang pandigma sa kabila ng mahigpit na kontrol sa mga hangganan. Ang insidenteng ito ay maaring magpalala pa sa tensyon sa pagitan ng Russia at ng mga bansa sa kanluran. Ang pag-aresto sa rehiyon ng Murmansk ay may malaking kahalagahang geopolitikal dahil sa lokasyon nito malapit sa Norway na isang miyembro ng NATO. Ang pagtatangka ng dayuhang suspek na tumakas patungo sa teritoryo ng Europa ay nagpapakita ng panganib ng mga aktibidad ng paniniktik na tumatawid sa mga hangganan. Pinatitindi ngayon ng Russia ang pagbabantay sa mga tawiran sa hangganan nito upang maiwasan ang pagtakas ng iba. Sa nakalipas na mga buwan, nakaranas ang Russia ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drone sa kanilang mga infrastruktura ng enerhiya at militar. Ang pinakahuling operasyon ng FSB ay nagpapakita, ayon sa mga otoridad, na patuloy na naghahanap ng paraan ng mga operatiba upang makapasok sa loob ng Russia. Ang paggamit ng mga lokal na recruit at mga dayuhan ay tila naging pangunahing taktika upang maiwasan ang madaling pagkakakilanlan. Dahil sa mga banta ng sabotahe, nagpatupad ang pamahalaan ng Russia ng mas mahigpit na mga batas at parusa laban sa pagtataksil sa bayan at paniniktik. Ang sinumang mapatunayang nagtatrabaho para sa isang dayuhang ahente o kapangyarihang dayuhan ay maaaring maharap sa habambuhay na pagkakakulong, depende sa kaso at sa batas na ipinatutupad. Ang mabilis na pagkilos ng FSB sa kasong ito ay nagsisilbing babala sa publiko na walang puwang ang anumang aktibidad na maglalagay sa bansa sa matinding panganib. Bukod dito, ang isyu ng pagpupuslit ng mga drone na may dalang pampasabog mula sa European Union ay tiyak na maaaring gamitin ng Russia sa kanilang diplomatikong diskurso upang batikusin ang kawalan ng kontrol ng Europa sa kanilang mga hangganan. Ipinapahiwatig ng Moscow na ang ilang bansa sa kanluran ay maaaring nagbubulag-bulagan o direktang tumutulong sa pagpapadali ng pagdadala ng mga mapanganib na kagamitang ito patungo sa kanilang bansa. Para sa mga analista, ang pag-aresto sa dayuhang pinaghihinalaang espiya sa Murmansk ay maaaring maging mitsa ng panibagong diplomatikong hidwaan sa pagitan ng Russia at Norway. Bagamat hindi binanggit ang nasyonalidad ng dayuhan, ang paggamit sa Norway bilang ruta ng pagtakas ay naglalagay sa pamahalaan ng Oslo sa isang sensitibong posisyon, lalo na't isa ito sa mga bansang aktibong sumusuporta sa mga parusa laban sa Moscow. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay hindi lamang nagaganap sa mga larangan ng digmaan sa Donbas o Kursk, kundi pati na rin sa cyberspace at sa larangan ng paniniktik. Ang palitan ng mga akusasyon ng sabotahe at terorismo ay naging regular na bahagi ng araw-araw na balita. Ang bawat panig ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga unit ng kontrapaniktik upang protektahan ang kani-kanilang mga teritoryo. Ang paggamit ng mga banyagang mamamayan sa mga operasyon ng espiya ay nagpapakita rin ng globalisasyon ng labanang ito. Ayon sa mga eksperto sa seguridad, mas madaling makagalaw ang mga dayuhan sa loob ng Russia dahil sa kanilang mga pasaporte at dahilan ng pagbisita tulad ng turismo o negosyo.
Ngunit sa paghihigpit ngayon ng Russia, ang bawat dayuhang nananatili sa bansa ay sumasailalim sa masusing pagsusuri. Sa loob ng Russia, malawak ang pagigiit ng mga lokal na media na ang bansa ay patuloy na pinupuntirya ng mga gawaing terorista na iniuugnay sa Ukraine at sinusuportahan ng kanluran. Ang mga ulat tulad nito ay nagpapatibay sa suporta ng publiko sa mga patakaran ng pamahalaan at sa patuloy na kampanyang militar. Ipinapakita nito sa mga mamamayan na ang banta ay totoo at malapit sa kanilang mga tahanan, partikular sa Moscow. Ang tagumpay ng FSB sa pag-aresto sa siyam na suspek ay itinuturing ng Kremlin bilang isang malaking tagumpay para sa pambansang seguridad. Gayunpaman, nagtatanong din ng ilang mga kritiko kung gaano kalalim ang paglusot ng mga ahente ng Ukraine sa loob ng mga komunidad ng Russia. Ang katotohanan na umabot sa 35 drone ang naipasok sa bansa ay nagpapakita ayon sa mga kritiko ng mga posibleng kahinaan sa seguridad. Kasunod ng mga pag-arestong ito, iniulat na nagtaas ng alerto ang mga awtoridad sa paligid ng mga pangunahing infrastruktura ng transportasyon at enerhiya sa Moscow at mga karatig lalawigan. Mas hinigpitan ang inspeksyon sa mga tren, terminal ng bus at mga pampublikong gusali. Pinapayuhan din ng mga mamamayan na maging mapagmatyag at iulat agad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar. Samantalang internasyonal na komunidad ay patuloy na nagmamasid sa mga pag-unlad na ito nang may pag-aalala. Ang lumalaking bilang ng mga insidente ng pananabotahe sa labas ng aktibong sona ng digmaan ay nagpapahiwatig na ang sigalot ay maaring lumawak at maging mas marahas. Ang kawalan ng direktang tugon mula sa Ukraine ay nag-iiwan ng maraming katanungan ukol sa tunay na lawak ng kanilang operasyon. Sa pagtatapos, ang pag-aresto sa siyam na individual na ito ay nagpapakita na ang digmaang Russia-Ukraine ay patuloy na lumilikha ng malalalim na lamat sa seguridad ng rehiyon. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na kaganapan at ang magiging opisyal na reaksyon mula sa Kyiv o iba pang mga bansa.